Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na tila isang secret decision ang paglalabas ng pasya mula sa dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019 na bumaligtad sa dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Ito ay kasunod ng hindi pagtuloy ni Remulla ng pagpapadala ng lihim kay Senate President Tito Soto para ipatupad sana ang naturang order laban sa senador na inilabas ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales noong 2016. Laman nito ang umano'y maling paggamit ni Villanueva ng kanyang PDAF bilang kinatawan ng CBAC Party List. Samantala, pag-aaralan pa umano ng tanggapan ni Remulla ang nasabing reversal at kung bakit ngayon lamang ito lumabas. Punsod ng kamakailang hiling sa ICI ng isang individual para imbestigahan si First Lady Lisa Marcos kaugnay ng maalumalyang flood control projects, ilang makabayang grupo, maging ang palasyo ang kumestyon sa naturang liham. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Kinuwestiyon ng Malacanang at ilang makabayang grupo ang kahilingan ng isang individual para imbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay kasunod ng paghahay ng urgent request ng isang cultural and peace advocate na si John Santander sa ICI nitong Martes para imbestigahan ang unang ginang at special envoy to China Maynard Ngu kaugnay ng maanumalyang proyekto ng DPWH. Matatandaan na lumutang ang pangalan ni Ngu sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na umunoy bagman ni Senator Francis Cheese Escudero. Sa pagtawag ng palasyo na isang fishing expedition ang naturang liham, kanilang binigyang diin na dapat lahat ng imbestigasyon ay nakabatay sa matibay na ebidensya at hindi sa mga sabi-sabi lamang. Ito ay kasunod ng pagkwestiyon ni Castro sa kredibilidad ni Santander sa paghahay ng liham sa komisyon kung saan walang matibay na impormasyong nag-uugnay kay Marcos sa naturang kontrobersiya. Kinuwestiyon din niya kung lubos bang nauunawaan ni Santander ang mandato ng ICI at kung mayroon itong personal na kaalaman sa umano'y relasyon ni Araneta Marcos at Ngu. Kaugnay nito ay nanawagan ng Chairman Emeritus ng 4 na makabayan at sibikong organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goitia ng patas at mahinaong pagtingin sa mga isyong ibinabato laban sa unang ginang. Sa pagsang-ayon na pahayag ni Goitia, bagamat mahalaga ang pananagutan sa mabuting pamamahala, kailangan kaakibat nito anya ang paratang na may basihan. Dagdag pa niya, ang pahayag ng Malacanang ay paalala na ang bawat investigasyon ay dapat idaan sa tamang proseso ng batas. Dahil sa ganito anya gumagana ang demokrasya sa pagsunod sa batas. Iginiit din ni Goitia na ang pag-atake sa unang ginang ay hindi dahil sa ebidensya, kundi dahil sa pagiging malapit niya sa Pangulo, isang taktika na anya'y nagpapahina sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyon. Dagdag pa niya na ang mga proyekto sa flood control ay hawak ng mga ahensya ng gobyerno na may sariling auditing process, kaya hindi ito maaaring iparatang sa mga pribadong individual. Kaya naman ipinaalala ni Goitia na mahalaga ang patas na pamamahayag at responsableng pagtatanong. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nasabat kamakailan ng Philippine Navy ang 17.5 million pesos na halaga ng smuggled na mga sigarilyo sa karagatan ng Basilan. Nakumpiska ng mga otoridad ang mga iligal na sigarilyo lulan ng isang bangkang pangisdaan na pagmamay-ari ng kinilalang sospek na si Alhamin Bandahala mula sa Hulo, Sulu. Samantala, hawak na ng Bureau of Customs sa Zamboanga ang mga nasamsam na kontrabando, habang iniimbestigahan naman ang 8 tripulante na may dala ng mga kargamento. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pneumonia umakyat bilang pang-4 na sanhi ng kamatayan sa bansa. DTI, sinimulan na ang inspeksyon sa presyuhan ng mga bulaklak at kandila bilang paghahanda sa undas. Ombudsman Remulla, tinawag na secret decision ang pasya sa 2019 dismissal order kay Senator Villanueva.
Mga driver at operator nananawagan na tugunan ng issue sa transportasyon at pagkilala ni PBBM sa mga natatanging trooper. Philippine Navy, nasabat ang 17.5 million na smuggled cigarettes sa Basilan. At star-studded Shoot of Asia basketball game, gaganapin na ngayong linggo. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.